Okay guys, for today's video update ng Honda Wave 100 kung saan nakabili na tayo ng mga pisa sa kanyang motor. Nakabili na tayo ng arm para sa kanyang roller guide guys na nawasak, yung nawala sa kanyang yung dowel, kung saan nilalagyan natin ang kanyang roller guide. At nakabili na tayo ng bagong timing chain, malaking roller guide sa kanyang block. At syempre yung magneto kit guys, yun ang pinaka-importante kasi nagkaroon na ng leaking ang kanyang magneto. So ikabit na natin ito para masimulan na natin ang kanyang motor, i-assemble. So na natin ilagay ang kanyang timing chain. Before natin ilagay guys, kailangan natin paliguan ng oil para meron na siyang auto lubrication sa kanyang makina guys, no? So yan pa mas maganda, no, na meron na siyang oil. Tapos maglagay tayo ng tali sa gitna ng ating makina guys. Ito pong magsisilbing hila sa ating timing chain para mabilis natin siyang mapasok sa gitna. Yan po ang mga sikretong malupit natin guys. So kapag nailagay na natin ang timing chain ay siyempre next naman ilagay natin ang ating roller guide sa gitna. So tandaan nila guys, no, kung anong pinakauna na pinakahuli na tinanggal niyo sa makina, yun po ang pinakauna nyong ikabit. So siyempre dapat nakatap na po ang ating crankshaft. So dapat yung kunya is nakalabel sa gitna ng ating block. Kapag mahirapan kayong paikutin ng crankshaft, ilagay nyo lang ang magneto at unti-unti nyong ikutin. Para po na naka-auto tap ng ating piston at hindi natin mahirapan panghanapin ng kanyang top dead center. So yan po ang tinuro ko sa kamay. Nandyan po nakaposisyon ng ating kunya. So kapag nakatap ng ating crankshaft guys, next naman gawin nyo ay siyempre ilagay nyo na ang roller sa gitna. So yan po. So may butas po ang roller, dapat naka-coincide po yan sa gitna. Nakasentro din ang butas ng roller na yan sa pagitan ng butas ng ating cylinder block para yung bolt na tinanggal natin guys ay automatic makapasok sa ating roller guide. So dapat kilatisin nyo ng maigi guys, o dapat i-sure ninyo na yung butas sa gitna ng ating roller at butas ng block ay nagka-coincide para yung roller guide natin guys is hindi ito nawawala sa kanyang posisyon. So kapag nakita nyo ng butas sa ating roller guide at butas ng ating block, ilagay nyo na ang bolt tapos higpitan nyo na. Kapag nilagay nyo na ang roller guide at nahigpitan nyo na siya, ang next yung gawin is ilagay nyo na ang arm o yung lalagyan ng roller na tinanggal natin guys. So yung naputol na may dowel, no? Ito po yun, no? Yung ibig ko sabihin yan, yung roller ng ating timing chain, roller guide na maliit at saka yung arm niya pala, roller arm. So ano ba yung term dyan? Basta yan lang guys, no? Tapos sipitan din natin ang bolt, hindi ko natin makalimutan. So kahit kanya guys, kaya nyo mag-DIY, no? Kapag meron lang kayong mga pisa or mga tools pala na pambaklas sa makina. Kung meron kayong polar fights na, mabaklas yun ng panggilid ng inyong motor. So nakabit nyo na ang roller. Next naman is yung timing mark natin sa sprocket, yung dot na yan guys. So yan po ay dapat nakalabel sa ating cylinder head. So nasa gitna po ang dot na yan guys, kasi yan po ang timing mark ng ating camshaft sprocket. Since nakatap dead center ang ating piston, automatic nakatap na rin ang ating camshaft sprocket para magko-coincide na siya guys. Kahit hindi nyo na i-check yung timing mark ng yung magneto, importante is nakatap na yung piston at nakatap sprocket, automatic aandar ng ating motor. So ilagay na natin dalawang bolt ng ating camshaft sprocket guys. Tapos huwag kalimutan higpitan, kasi kapag nyo na higpitan, automatic area ang bolt at mahulog ating sprocket. So focus lang po sa trabaho kapag kayo ay nag-DIY. So nakabit na natin ang ating sprocket. Next naman ikabit na natin ang ating toser. So yan guys, nasa ilalim, no? Yung tinanggal natin kanina. Tapos higpit na natin. So goods na ang ating timing chain, mahigpit na siya. At kung itutulak natin ang ating timing chain is nagpa-function na siya guys. At siyempre yung distansya natin timing chain, goods na rin siya. So ikutin natin siya pa counterclockwise. So yan guys, gumana ng ating makina, no? Umiikot ng ating crankshaft. Hindi ko tulad kanina is nag-stack up lang siya. So ngayon naro-rotate na natin ang ating magneto at goods na rin ang distansya, yun, no? Ayun. So next na natin gawin guys ay siyempre ibalik na natin lahat ng mga tinanggal natin. Since nagpapalitan ng magneto, oil seal at saka set, ilagay natin ang bagong o-ring ng ating backplate kasi pa may iwasan natin magkaroon ng leaking. Tapos ibalik na natin ang ating backplate guys.
Hindi pa natin balik yan. Lagyan mo natin yung dalawang o-ring na maliit sa bolt. Yun. Kasi pinalitan din natin ng bago yan guys. No? Kasama na po yan sa magneto kit. Yung maliit na o-ring na yan. Tapos ilagay natin ang kanyang backplate. Lagyan natin ang dalawang bolt. Yung tinanggal natin. Pagkatapos guys, ilagay natin ang bagong oil seal natin sa ating backplate. Yung malaking oil seal. Pagkatapos guys, ilagay natin ang ating starter sprocket. Yung maliit sa kamalaki. Tapos yung stopper ng ating sprocket. Yung parang plate na may kasamang bolt. Siyempre hindi kalimutan higpitan, no? Para maiwasan natin magkaroon ng pag-arya sa ating sprocket guys. Kasi kapag umarya ang ating malaking sprocket na yan, asahan nyo magkaroon ng leaking ng oil sa likod ng ating sprocket. Okay. So siyempre yung last, yung maliit na oil seal guys sa ating sprocket. Dalawa yan yung maliit sa malaking oil seal. Yun. At siyempre ang next naman yung magneto mismo. Siyempre, kung ikaw ay bago pala sa channel guys, at sa tingin mong video itong ginawa ko is malaking tulong. Huwag mo salang kalimutang mag-subscribe at pakipala na sa ating Facebook kung sa Facebook ka nakapanood. Maraming salamat. So yun guys, kabitan natin ang kanyang magneto. At siyempre kapag nakabitan natin yung magneto, huwag kalimutang ilagay yung washer, yung nut. Tapos sigpitan natin gamit ang ating 4mm na socket. At siyempre yung electric impact wrench natin. So yun guys, goods na siya. I-bike na natin ang ating cover nating stator. So try natin ulitin kung gumana na ba ang ating magneto. Goods na siya guys, umikot na siya pa counterclockwise, no? At ibalik na natin ang takip ng kanyang stator o kanyang magneto. So, siyempre, ilabalik natin yung 4 na bolt na tinanggal natin, no? So, yun lang po kadali guys. Kahit kaya nyo mag-DIY o kaya nyong trabahoin yung motor kapag malayo ka sa mga shop at hirap kayo makahanap ng mga mekaniko. So, sa mga tools naman, marami po sa mga online, yung mga puller na ginamit natin, saksarim lang na 110 ang bibilhin nyo. Tapos, kahit impact wrench lang po yan yung matanggal yung nut sa gitna nating magneto. So next, takpan na natin ang ating sprocket guys. So since naman nasira yung gasket niya, maglagay lang tayo ng counting liquid gasket sa kanyang gasket. Tapos takpan na natin siya. At ibalik na natin yung bolt na tinanggal natin sa kanyang makina. Yun na-connect sa ating cam sa sprocket. At siyempre yung paghigpit ito guys is control ha. Huwag masyadong malakas. Kasi kapag nasubrahan ng paghigpit, yung bolt sa gitna, maaaring masisira ang ating takip. At maaaring malulustrid ang ating thread or possible mabibiyak yung thread sa gitna. So yung tamang tama lang ang pwersa guys. Huwag yung masyadong mahigpit. So kapag medyo mahigpit na siya, goods na yan. So ito na guys, no? Check na natin ang kanyang motor. Yung mga kulang na hindi natin nabalik, yung putri sa change pedal, mamaya na yan guys. Kapag mapaandar natin ang motor ni bossing. So ang importante is matry na natin siyang makickstart at mapaandar para sa pinali ng ating trabaho. So yun, on natin ang kanyang susi guys. So since naka-on na siya, so ipakabit na natin kabusing yung spark plug cap kasi hindi matanggal yung bolt sa gitna kapag nandyan pa yung spark plug cap. So ito yung moment of truth. Andar na natin ang motor kabusing guys. Let's go! Yun, pinasuyo na wala. Sige, balik.
balik sa bago na o dati ang tunog ng kanyang makina. Wala na yung mga tunog kalansing, lagitik na naging resulta na pag-stack up ng kanyang makina. Increase. Sige pa. Sige pa, increase to. Pops, sige pa. Kana. Kahit sa. Ate, kalong yapon siya. Yun ang na, kapag yung motor ay mga Honda V100, XR110, mga ganitong design ng mga motor guys, alam nyo na kung anong problema kapag magkaroon ng biglang pagtirik. So step by step lang nyo muna guys, unahin nyo muna yung check yung timing chain. So ito yung mga pisa nga binili natin guys at na pinalit sa kanyang makina. Tapos i-check nyo yung starter sprocket at saka mag ito. Shout out sa iyo busing at salamat sa tiwala. Maraming salamat at syempre, see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos.